Ramdam na raw sa Metro Manila ang mas malamig na simoy ng hangin dala po ng amihan. Kaugnay po niyan, makakapanayan po natin sa telepono si Rhea Torres, Pag-asa Weather Specialist. Ma'am Rhea, happy Friday po. Magandang umaga po sa inyo. Yes po, happy Friday po, happy weekend din po, at magandang umaga din po. Ma'am Rhea, ano-ano pong parte ng araw po? Kaya yung pinakamararamdaman ng ating mararamdaman natin mga kapatid, yung amihan po dahil yung malamig na simoy ng hangin dito po, lalo na po sa Metro Manila. So currently nagkakaroon po tayo ng surge ng northeast monsoon. So pag may surge po, lalakas po talaga yung epekto ng amihan, and usually po naaapektuhan yan hanggang northern at Central Luzon area, at umaabot na nga po siya dito sa may Metro Manila. So ina-expect po natin itong surge na ito ay tatagal ngayong araw at unti-unti po siyang ihina sa mga susunod na araw. So most likely yung mabababang temperatura na nararanasan po natin ngayon ay most likely ito na po yung magiging malamig, and for the next few days po unti-unti na pong magiging mainit po ulit yung panahon. Pero dahil expected po natin na magpapatuloy po yung pag-iral ng shear line, ito po yung weather system na nagdudulot po ng mga pag-ulan, especially po sa eastern sections po ng Luzon, ay magiging makulimlim naman po yung panahon po natin over the next few days. Ma'am Rhea, si Dimple Sumana po ito. Good morning po. Ma'am, ako napa-jacket na nga ako ngayong araw nito. Ramdam na ramdam ko na ang amihan. Ano pa po bang ibang mga lugar ang makakaranas ng mas malamig na panahon? Especially po areas ng northern Luzon, especially po dyan sa may extreme northern Luzon, dyan po talaga ramdam yung epekto ng amihan dahil dun po yung pinakamalakas na hangin. Pati na rin sa western sections po ng Luzon, dyan sa Ilocos region, as well as portions din po ng Cordillera, sa may Cagayan Valley, at lalong-lalo na po sa may Baguio City dahil dun po talaga nare-record yung mga pinakamababang temperatura, specifically po yung area na ng Benguet. As of 2 a.m. po yung recorded minimum temperatures or temperatures po natin sa Baguio is nasa 17.6, so medyo may kalamigan na din po yun. Pero kung ikukumpara po natin sa mga nakarang araw, nasa 16 degrees Celsius. So nagiging malamig na po talaga yung mga temperatures po sa areas po na yun. Miss Rhea, si Angela Lagunsad Castro naman po ito. Tanong ko lang naman din po, no, meron pa rin po bang mga lugar na nakakaranas ng mga pag-ulan? Yes po, actually malaking bahagi po ng bansa ay although kahit wala po tayong low pressure area o bagyo na minomonitor sa ngayon, malaking bahagi pa rin po ng Visayas at Mindanao, and most likely by today po magiging maulan din po sa may southern Luzon. So halos kalahating bahagi po ng bansa natin magiging maulan dulot po ng epekto ng shear line, pati na rin po ng intertropical convergence zone. Inaasahan din po natin yan, natatagal po yan hanggang sa buong weekend. So, may possibility na makakaranas po ng tuloy-tuloy ng mga pagulan, yung mga areas po, especially sa eastern sections po ng Visayas and Mindanao, at pati na rin sa Bicol region. Kaya pinag-iingat po yung ating mga kababayan dahil possible po yung mga pagbaha pati na ng pagguho ng lupa. Ma'am Rhea, marami pong salamat sa oras ninyo. Pati para maliwanagan po ang ating mga kapatid dahil ramdam na po natin dito sa Metro Manila yung paglamig ng panahon. Salamat po, Pag-asa Weather Specialist, Rhea Torres. Mga kapatid, Dimple Sumana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.